Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Good news! Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-convince sa kauna-unahang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng kanyang administrasyon ngayong araw. Tinalakay din ng Pangulo at ng 20-member council ang estado ng Executive Legislative Agenda na inirepresenta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA noong July 25. Ang LEDAC ay dilikha sa pamamagitan ng Republic Act 7640 noong December 9, 1992 na nagsisilbing consultative at advisory body sa Pangulo bilang pinuno ng National Economic and Planning Agency. Sa ilalim po ng batas, magpupulong sila ng kahit isang beses kada quarter ng taon. Pero maaari rin silang i-convey ng presidente para sa mga special meeting kung kinakailangan. Samantala, sa iba pang balita, ikinatuwa ng dating Pangulo at incumbent Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang pagtatalaga ni Attorney Chiloy Garapel bilang Undersecretary at Office in Charge ng Office of the Press Secretary. Aniya, Attorney Chiloy Garapel is more than qualified to be the officer in charge at the Office of Press Secretary. She has proven her competence and reporting and media handling many times when she worked under me. I am very happy for her and wish her the best of luck. End quote. Para sa di pa nakakaalam, siya ang humawak ng media affairs ng Kamara de Representantes nung panahon na si former President Gloria Macapagal Arroyo pa ang speaker. Si Attorney Chiloy Garapel ay dating mamamahayag bago naging piskal ng Department of Justice. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, naglabas ng pahayag si Senator Risa Hontiveros hingil sa unang 100 days ng panunungkulan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ayon pa kay Senador Risa Hontiveros sa kanyang naging pahayag, ramdam na ramdam ng bayan ang gulo sa Malacanang. Matapos ang 100 araw sa posisyon, tila natatakot ang Malacanang na iharap ang kanyang sarili sa salamin. Nakakabagabag kasi ang maisisi. Grabe talaga magsalita to, si Risa Hontiveros. Hindi niya alam siya pala may mga baho tulad ng PhilHealth, guys. Walat nito, tulad na nagsisimulang makita ng masang Pilipino, ramdam na ramdam ng bayan ng gulo sa Malacanang. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros nitong Biyernes, October 7. Hindi naman daw umano nila inaasahan na malutas ng administrasyon ang mga problema sa bansa sa loob ng 100 araw. Ngunit aniya, wala na raw silang panahon. Aniya, we do not expect the administration to solve all the problems of the nation in 100 days. But Mr. President, we do not have the luxury of time. Ang daming kailangang ayusin, ang daming nangangailangan ng tulong. The President should have taken the wheel 100 days ago. But since no one can turn back time, he needs to put his back into the real work now. End quote. Samantala, sa kaugnay pa ding balita, sumagot na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sinasabi nila di umanong babaeng ahas sa loob ng Malacanang na wala namang katotohanan at hindi totoo. Kaya kayong mga gumagawa ng chismis dyan, mahiya naman kayo habang sinisiraan ng First Lady na idinadawit sa isyu sa loob ng Malacanang. Ay ito po ang kanyang ginagawa na napakasipag at napakahusay dito sa bidyong ito. Ay makikita natin ang kanyang pagtulong kay President Bongbong Marcos na hindi alam ng lahat. Kaya naman tila sinampal ng katotohanan ang mga nagpapakalat ng isyu kay First Lady. Pahiya naman kayo ngayon. Mga katropa,
hindi talaga ako nagsasalita muna dyan sa issue ng mga kontrobersya dyan daw sa Malacanang at yung mga vloggers na nagpaparatang ng kung ano-ano kay First Lady Lisa Araneta Marcos at parang pinapalabas pa na siya daw ay nagpapahamak kay ating presidenteng Bongbong Marcos. Yan ay malaking wala sa wala sa lohika. Kasi kung titingnan ninyo si Madam Lisa ay pinakasalan niya si ating presidente Bongbong Marcos. Noong panahon, more than 30 years ago, noong panahon na ang ating Pangulo, si Bongbong Marcos, at ang pamilyang Marcos ay nakadapang-dapa sa paninira at pagkukutya at mga pagbabato ng kung ano-anong mga kasalanan ng mga walang basihan ng mga kalaban sa politika. Yung panahon na yon ay wala halos kakampi ang mga Marcos at yang talagang durog na durog ang kanilang pangalan at durog na durog ang kanilang imahe dahil sa paninira ng mga dilawan. At nung panahon na yon ay nandyan si Madam First Lady si Lisa Araneta Marcos na karamay ni BBM noong panahon na wala pa sa pwesto at yung nawala sa pwesto ang mga Marcos. Kaya yun ang tingnan natin, yung sakripisyo ni FL Lam, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang dinanas na paghihirap din sa kalooban ng lahat ng paninira sa kanyang asawa. Ay yan ba ang tao na gagawa ng mga bagay upang ikasira ng ating mahal na presidente Bongbong Marcos? Wala sa lohika. Kaya yung mga formula, ginawa na ninyo yan kay Madam Imelda Marcos noon at kay Apo kay Presidente Marcos. Hindi na uubra ngayon yan kasi ang mga tao ngayon ay mulat na ang kanilang mga mata at kaisipan. Kaya kung pwede lang, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Let's move on. Ang asukasuhin natin ay kung paano makakatulong ang ating presidente sa ating bansa. Maraming salamat. First Lady of the Republic of the Philippines, Attorney Mary Louise Lisa Araneta Marcos. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Ilocano yun guys, ang ibig sabihin nun, magandang tanghali po sa inyong lahat. To the Honorable Vice President Sara Z. Duterte, to the Honorable Ching Bernas, Representative of the Lone District of Abra, to the Honorable Dominic Valera, Governor of the Province of Abra, to the Honorable Maria Josephine Bernos, Vice Governor of the Province of Abra, to the Honorable Mayor Joseph Bernos, President of the League of Municipalities of the Philippines, to all the honorable guests here today, and of course, to the most honorable of honorables, ang ating mga minamahal na guro na nandito ngayon. A pleasant morning to all of you. First, I would like to thank the Honorable Vice President Sara Duterte for inviting me to be part of DepEd's commemoration of this year's National Teachers Day and World Teachers Day celebration. Thank you all. So a happy and meaningful Teachers Day to all of us. I have been teaching for over 25 years, like you. They say that teaching is a noble profession. And I believe in that because to be a good teacher, you have to be organized. Kasi you have to make your solid lesson plan and think carefully of ways and means to make your subject more interesting to your students. I'm sure alam niyo to, di ba? You also need to be patient because even if you know the answers to the questions you're asking your students, ngingiti ka lang dyan, mas alam mo, binobola kanila kasi hindi sila nag-aaral, di ba? Yan yung nakatingin ka lang dyan pero binobola ka ng mga estudyante mo, okay lang. Finally, you have to be humble enough because pag hindi kayo nag-connect ng mga estudyante ninyo,
You have to start from scratch and find other ways to make your course more interesting. So to all the teachers out there, please know that we all recognize your hard work and all the sacrifices you have made to make the art of learning possible. You have ensured the delivery of quality education to many Filipinos. You did this despite the many challenges that came your way, especially during the recent pandemic. For this, we are all grateful to you. Nung nakaraang SONA po ni President Marcos Jr., sabi po niya, ang edukasyon ay ang tanging nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin ang kanilang pag-aaral, ay hindi tayo magtitipid. Siguro ito yung dahilan kung bakit yung malaki yung budget ng DepEd for next year. And rightly so, di ba? Having said that, I wish to congratulate the DepEd, very ably led by VP Sara, for the provisions of teacher welfare benefits, which include employee wellness interventions and timely testing and training seminars. So on behalf of my husband, he would like to convey his appreciation because to all of you, because you have remained steadfast in mentoring the learners, you have built their foundation and honed their skills. Please continue your unwavering service and commitment to the Filipino youth. As my husband says, at the end of the day, ang mga guro natin ay ang dangal ng sambayan Pilipino. Remember to always keep the faith and hold your head up high. The country needs you. Thank you for your time. Thank you for having. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.